Councilor Belmonte. Councilor Mikey Belmonte. Opo. Pwede niyo pa ba kami kwentuhan kung ano pong nagaganap dito ngayon? Ay, yung nagaganap dito ngayon is relief galing sa sa Philippine yung FFCCCII para sa mga nasalata yung yung mga naapekto ng ng mga bagyo, ng mga sakuna, parang tulong sa ng mga naging flood victims dito sa Quezon City. Ilan po ang attendees natin? Ano po yung mga pinamimigay natin na tulong? Well, pagdating naman sa sa tulong, all over, there are 6 districts sa Quezon City. Across yung 6 districts sa Quezon City ay nakapagbigay yung FFCCCII ng 3,500 bags ng bigas, 5 kilos. And then for good measure, pati yung mga local na councilors as well included, dinagdagan na lang ng mga groceries, mga iba pang food, and iba pa para at least sulit yung pagpunta din ng mga tao. Paano po nangyari na nakipag-partner kayo sa FFCCCII? Actually, we personally have a long working history with the FFCCCII. Kaya nung sinabi nila na yung gusto nilang implementation now was to be able to touch and help people from all over Quezon City, sabi ko out of utang na loob, sabi ko I'll help you in terms of being able to go around the whole city. Kaya yun, yung allotment is over across 6 districts. There are roughly 500 beneficiaries per district in Quezon City, totaling 3,500 goods, grocery bags. Last question ko po, very timely ngayon ng issue ng flood control. How is Quezon City doing as far as that is concerned? Pagdating naman sa Quezon City, very fortunate na wala pang mga kaso ng mga bumibigay na ng mga flood control projects. And even pagdating rin sa pagdating sa implementation ng local government ng Quezon City, we also have an existing Infracom committee to make sure na parang screen siya, to make sure na yung quality rin ng ating mga infrastructure projects na tinatayo dito sa QC is of course above standard, hindi siya substandard. Kaya very fortunate very fortunate thus far. Wala namang reports ng substandard or faulty na mga drainage system. Of course, there are mga ibang areas na sabihin natin mga catch basin ng tubig na kailangan dagdagan lang ng drainage system or even dagdagan ng dredging din. Pero in terms of yung actual infrastructure project, everything's still up and running. Can you talk about the other initiatives ng FFCCCII that you are aware of? Because I know they've been helping out the city for the longest time. Because a lot of the times, yung specialty rin ng FFCCCII. Well, previous experiences also, they've been giving yung mga projects para sa mga livelihood, given yung background din ng many of the members are actually from businesses and everything. So even given their background, being able to give livelihood opportunities rin, mga sustainable programs rin para sa hindi lang para sa mga tiga QC, pero yung nakita ko para sa mga iba't ibang nangangailangan across the country. Meron po bang mensahe o panawagan ang local government to anyone? Pagdating naman dyan, I won't want to speak for yung entirety ng local government. Basta yung akin po is the important thing is to keep doing our jobs to the best of our abilities, and yun nga, make sure na kung merong ginababa na mga project or works sa syempre ito yung mga taong bayan, everything that we do comes from the taxpayers' money. We have to make sure that they feel the services coming from our local government. Sir, anong reminder natin sa mga tao, sa constituents natin para hindi ganun kalala ang epekto ng bagyo, ng pag-uulan, ng pagbaha? Well, madalas, one thing I have to say is sana pagdating rin sa waste disposal natin, let's be disciplined. Kasi yung nabanggit ko kanina yung problem with dredging, like let's say lalo pa sa mga ibang areas within yung barangay, let's say meron ng existing na drainage system. Madalas kasi yung naiipit dyan is mga trash. Ilang beses na ako naka-encounter may diaper pa dyan sa loob ng ibang daming basura. It goes a very long way. Kung disiplinado rin tayo sa loob ng mga bahay natin, mga communities natin, mga barangay natin, na proper waste disposal.
Kasi yun, nararamdaman rin natin pag malakas yung ulan, nababara rin yung yun nga, yung mga drainage na natin. Hindi po ba strict yung Quezon City sa ganyan? Yes, pagdating sa sa monitoring din ng Quezon City, even sa barangay level is very strict, and even yung yung segregation is what is very promoted, and even yung pag-ikot rin ng ng waste management is also effective. Pero a lot of the times, tulad ng sinabi ko, kung mismong diaper na galing sa bahay, syempre mahirap ma-monitor pag galing sa loob ng bahay mismo, tapos tatapon sa labas ng biglang ihahagis sa labas ng labas ng bahay, tapos mambabara dyan sa yung mga sapa tsaka o yung mga drain natin. Not just yung mga maliliit, pero pati yung mga malalaking estero, madalas punong-puno rin ng mga basura paminsan. Na yun nga, there are constant efforts from barangay level or even city level na consistently nag-dredge or nag-clear. Pero yun po, can't keep our eyes on everything all the time. Siyempre, in the household, have to be disciplined rin na you don't just throw yung basura out. Ang tawag po dito ay Operation Damayan? Yung Operation Damayan is actually the foundation ng Philippine Star. So, madalas nagpa-partner din sila with mga private partners. Hindi lang dito sa mga projects sa QC, pero even across even sa mga probinsya, even sa mga far-flung areas, na kung yung pwedeng maitulong sa mga communities. Tapos yun rin yung binababa rin ng Operation Damayan. So talagang it's a foundation to help bring down help to whichever communities they possibly can. Salamat.